Galak tayong lahat, si Yesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan sa pagluklok mo kay Kristo sa iyong kanan at sa pagdudulot ng Espiritu Santo ng kaliwanagan. Ipagkaloob mong sa pagkasalo namin sa iyong bigay, ang aming katapatan ay lalong madagdagan at kami sumapit sa kapupununan ng pananalig na tunay sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumating sa Caesarea si Haring Agripa at si Berenice upang bumati kay Pesto. Nang matagal-tagal na sila roon, inilahad ni Pesto sa hari ang tungkol kay Pablo. Si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo, wika niya. Nang ako'y nasa Jerusalem, isinakdal siya sa akin ng mga punong saserdote at ng matatanda ng mga Hudiyo at hininging parusahan siya. Sinagot ko sila na hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sinumang nasa sakdal nang hindi muna nagkakaharap ang magkabilang panig at nagkakaroon ng pagkakataong makapagtanggol sa sarili ang nasa sakdal. Kaya't nang dumating sila rito, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan din, ipinatawag ko sa hukuman ang taong iyon. Nang magkaharap-harap sila, siya na may hindi nila ipinagsakdal sa anumang mabigat na pagkakasala na inaakala kong ipararatang nila. Ang pinagtatalunan lang nila ay tungkol sa kanilang reliyon at sa isang taong ang pangalay Jesus. Patay na ang taong ito, ngunit ipinipilit naman ni Pablo na siya'y buhay. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin sa bagay na ito, kaya't tinanong ko siya kung ibig niyang sa Jerusalem siya litisin. Ngunit tumutol si Pablo at hiniling na ipabaya sa emperador ang pagpapasya sa kanyang usapin, kaya't pinabantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan.
at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya, gayon-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Ang poon nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan. Mula dois nilikhay maghaharing walang hanggan. O purihin ninyo siya, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig, sa Kanya'y sumusunod. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, 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 alleluia. Espiritu'y magtuturo ng aral at pagkukuro ni Jesus na ating Guro. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling napakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nang higit kaysa sa mga ito, "Opo, Panginoon, naalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani ni Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat makatatlong ulit siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalaman po ninyo ang lahat ng bagay, nalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa." Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang magbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapaparangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Noong nakarang eleksyon, marami sa atin ang nagnais na tumakbo upang makapaglingkod bayan. Marami sa atin ang nagnanais maglingkod bilang isang politiko sa ating pamahalaan. At tayo bilang tao, may mga pagkakataon din talaga na gusto nating maglingkod, hindi natin alam kung ano sa anong dahilan, maaring talagang may misyon, maaari talagang merong kagustuhan na paglingkuran, lalong-lalo na ang mga mahihirap. Pero, ang maganda laging tanong doon sa mga nagnanais magkaposisyon sa ating pamahalaan,
Talaga bang gustong maglingkod o baka naman gustong paglingkuran? Mga kapatid, yung ating ebanghelyo ngayon, ito yung huling pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Ito yung huli. Sapagkat malapit nang ipadala ni Jesus ang Espiritu Santo, ang Pentecostes, malapit tayo magdiwang, at ito rin yung katapusan ng panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay. Sa tagpong ito, nagtanong si Jesus kay Pedro. Iisang tanong, ngunit 3 beses inulit. 3 beses inulit, iisang tanong. Bingi ba si Pedro? Convincing ba yung sagot ni Pedro sa tanong ng Panginoon? Bakit 3 ulit? Pag 3 ulit na, hindi naman bingi. Convincing naman yung sagot. Bakit 3 ulit? Pag tayo siguro ay baka tayo mabwisit pag 3 beses nang tinatanong, 3 beses din tayong sumasagot. Tanda po ba ninyo nung Huwebes Santo ng gabi, bago mamatay ang Panginoon, ilang beses ipinagkaila ni Pedro ang Panginoon? 3 beses. 3 beses. Yung 3 tanong na iyon, baka nagustuhan ng Panginoon na subukin ang commitment ni Pedro. Sapagkat yung tagpong iyon ipinagkatiwala ang pangangalaga sa kawan, sa tupa, kay San Pedro. Sa Ebanghelyo ni Mateo, may tagpo doon na nagtanong ang ating Panginoon, sino raw ang anak ng tao? Sino raw ang anak ng tao? At si Pedro ang nakasagot ng tama. Ikaw ay anak ng Diyos na buhay. Sabi ng Panginoong Hesus, hindi yan sagot ng tao, ipinagkaloob yan sa iyo ng aking Ama. At mula ngayon, Pedro, sa batong ito, itatayo ko ang simbahan. Ipinagkatiwala ng Panginoong Hesus kay San Pedro ang pangangalaga sa mga tupa at sa mga kawan. Kapag mayroon taong ipinagkakatiwala ang kanyang ari-arian sa isang tao, anong ibig sabihin noon? Siya ay lilisan na. Siya ay aalis na. Ibig sabihin ng Panginoon ay nangangailangan ng isang visible leader sa kaniyang mga tupa, sa kaniyang mga kawan. Ipinagkatiwala ng Diyos ni Jesus ang kanyang kawan kay Pedro. Maraming pagkakataon na bukod sa itinanggi ni Pedro, noong nasa bingit sila ng kamatayan, ang ating Panginoon, minsan mayabang din si Pedro. Sabi niya, Panginoon, susundan kita hanggang kamatayan. Marami rin siyang pagkukulang. Pero pinagkatiwala ng Diyos ang kawan sa Kanya. Mga kapatid, alam natin na sumunod talaga si Pedro sa kalooban ni Jesus hanggang sa kamatayan. In fact, namatay si Pedro sa krus, sa pagkapako sa krus, pero magkaiba ang pangyayari. Sapagkat para kay Pedro, sabi niya, hindi ako karapat-dapat mamatay katulad ng aking Panginoon. So patiwarik yung krus, baliktad yung krus. Hanggang kamatayan, sumunod si Pedro. Nakita natin yung pagkukulang, nakita natin yung pagkakamali ni Pedro, napakinggan natin sa mga kwento sa Biblia. Pero minarapat ng Diyos na hirangin si Pedro para may mga laga sa kanyang mga tupa. Bakit? Bakit kailangan ng isang visible leader, ng isang shepherd sa mga tupa? Unang-una, tayo mga tao, tayo bilang kawan ng Diyos, kailangan natin direksyon ng guidance. Kailangan natin kumain. Kailangan natin
na lumalim yung ating relasyon sa Diyos, kailangan meron isang taong gagabay sa atin para yung ating landas ay hindi maligaw, hindi maiba, sapagkat wala tayong dapat ibang patunguhan kundi ang buhay na walang hanggan, kundi ang langit, kundi ang makapiling ang Diyos. Kaya yung buhay natin dito, nangailangan tayo ng taong gagabay sa atin. Kaya alam po ninyo, yung Ebanghelyong ito, hamon, challenge ito sa mga magulang. Papaano ninyo pinapalaki ng maayos ang inyong mga anak? Puno ng pag-ibig at pagmamahal. Merong malalim na ugnayan sa Diyos. Ito ay hamon sa mga lingkod bayan. Papaano ninyo maipapakita na ang inyong paglilingkod ay walang bahid ng katiwalian? Ang iniisip ay ang katarungang panlahat, kabutihang panlahat. Ito ay hamon, lalong-lalo na sa aming mga pari. Ano ang kaya naming ialay at isakripisyo para sa inyong kabutihan? Kami ba ay nagpari para sa Diyos at para sa inyo o para sa aming sarili? Ang aming pagiging pari ay pagkapakyut lamang? Handa ba kaming mag-alay ng aming buhay para sa pananampalataya at para sa inyong kapakanan? Tanungin natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Gaano kalalim ang ating commitment sa pagsunod sa Diyos? Gaano kalalim ang ating commitment sa panahon na tayo humaharap sa mga matinding pagsubok? May mga pagkakataon na tayo nagtatampo sa Diyos sa mga pangyari sa ating buhay. Minsan, tayo pa ay naninisi ng Diyos. Sinasabi natin, Panginoon, lagi mo na nagsisimba. Ako naman ay mabuting tao. Bakit nangyayari sa akin ang mga bagay na ito? Pero hindi ba dapat, habang tayo nakakaharap sa matinding pagsubok, mas lumalalim yung ating pagtitiwala sa Diyos? Kaya nga sa huling bahagi ng Ebanghelyo, anong sabi doon? Tandaan mo nung kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Darating ang panahon, susubukin ng ating pagtitiwala sa Diyos. Susubukin yung ating pananampalataya sa Kanya. Pero kung malalim ang ating relasyon sa Kanya, dumating man ang napakaraming unos sa ating buhay, kakapit at kakapit tayo sa ating pananampalataya. Naniniwala tayo na ang pagsubok na ito ay lilipas at magiging matatag tayo sa pagharap sa napakaraming pagsubok sa ating buhay. Kasi minsan, nakakalungkot kapag tayo na lamang lagi ay nasusunod. Wala nang puwang ang Diyos sa buhay natin. Wala nang puwang kung ano ang kalooban ng Diyos na mas higit na maganda, higit na mabuti kaysa ating kalooban. Pakilusin natin ang Diyos sa buhay natin. Pakilusin natin ang Espiritu Santo sa buhay natin. Huwag tayo lagi ang bida. Huwag tayo lagi nasusunod sa mga panahon na gusto nating na masunod lamang ating mga sariling kalooban. Kaya yung mensahe ni Jesus sa huling bahagi ng Ebanghelyo, sumunod ka sa akin. Alam po ninyo yung pagsunod ng mga alagad, hindi naman inagbigay ng talagang tunay na kaginhawahan. Halos lahat nga sila namatay na martir. Sumunod sa Diyos, ipinahayag na muling nabuhay si Jesus, pinatay. Noong kahapon, ang Ebanghelyo, ang unang pagbasa, nagtalo-talo yung mga Saduceo at mga Pariseo kung paano mamatay si Pablo.
Dahil sa kanyang pagkapahayag na si Jesus ay Diyos at muling nabuhay, tingnan natin yung naging buhay nila. Hindi naging madali, pero nagkamit ng buhay na walang hanggan. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lupa'y nayani, ito din ay tumahimik, na ang puon ay tumindi, bilang hukom natin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga paghahain ng iyong sambayanan upang pakundangan sa iyong kinalugdang mga alay, ang aming kalooban ay gawing dalisay sa pagdating ng Espiritong Banal sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, kasama at kamatayan matapos na lupigin ng anak mong si Jesus na aming Panginoon. Siya ngayon umakyat sa iyong piling bilang haring dakilang sinasamba ng mga anghel. Siya ang aming tagapamagitan na kikiusap sa iyo para sa tanan. Siya ang tagapasya sa lupa't kalangitan. Hindi niya iwinaksi ang aba naming pagkatao sa pagluklok sa kanan mo, sapagkat kami ang katawan at siya ang ulo. Ang pag-akyat niya ay katiyakang sasapit kami sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayo lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan, kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan.
Inebot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagmuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ng esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubili ng nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, narito ako. Naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Batid ko nga at natanto sa kasulatan ng turo. Pakikinggan at itatago sa sulok ng puso. Panginoon, narito ako. Naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit ng mga pari na Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Panginoon, narito ako. Naghihintay
sa utos mo. Lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming ang pagmahal, sa pagkadalisay mo sa amin at sa pakikinabang na ginanap namin ngayong pagdiriwang, ipagkaloob mong ito ay maging pagsasalo at patawad at buhay na sa aming kaloob mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis, sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakiingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ng dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalakap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ang QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyekteng ito. Mga gawain para sa pagdiriwang ng kaarawan ni Santo Padre Pio at sa pakikipagtulungan ng SALT o St. Thomas More Association of Lawyers for Transformation, tayo po ay magkakaroon ng free legal consultation sa darating na May 19, araw na linggo, sa Divine Mercy Sanctuary. Sa mga nagnanais kumonsulta, kayo po ay magpalista na sa opisina ng parokya. Ikalima, sa darating na June 15, ay magkakaroon tayo ng First Holy Communion para sa mga batang nasa grade 4 at sa mga nagnanais makatanggap ng komunyon. Kayo po ay makipag-ugnayan sa opisina ng parokya para sa mga detalye.
Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikalabindalwa ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at manggasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dit sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo nga. Available po mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat. At ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga